Bantay Halalan 2025. Sa eleksyon 2025, hindi sapat na bumoto lang. Kailangan natin maging mapanuri, handa, at alerto. Dahil ang kinabukasan, hindi lang ibinoboto, ito'y binabantayan. Bago maghalalan, magbantay tayo. Simulan natin bago pa man ang halalan. Vote buying at vote selling. Kapag may nag-alok ng pera, grocery, gadget o ayuda kapalit ng boto mo, hindi ito simpleng tulong lang. Maaaring ito ay vote buying. Alam mo ba, ginagamit na rin ngayon ang mga e-wallets para dito. Ang dapat gawin? Huwag tumanggap. I-report agad sa COMELEC hotlines. Maging maingat sa mga events na may pamimigay. Baka may kapalit na boto. Fake news at disinformation. Sa social media, mabilis kumalat ang mga balita. Pero hindi lahat ay totoo. Parang chismis sa kanto. Nakakagulat. Nakakagalit. Pero madalas gawa-gawa lang. Karaniwang uri ng mga fake news, peking survey results, black propaganda, laban sa kandidato, deepfake videos na pinepeke ang mga muka at boses, fake na social media pages, na kunwari opisyal. Tips para makaiwas sa mga fake news. Suriin kung galing sa kilala o lehitimong news outlet. Basahin ang buong artikulo, hindi lang ang headline. I-check ang petsa. Baka luma na yan. Hanapin kung may ibang source ng parehong balita. Mag-fact check ka muna. Ang fact-checking sites tulad ng check.ph, Verifiles, Philippine Fact Check Incubator. Huwag basta-basta mag-share kung hindi sigurado. I-report ang mga fake news na post. Kung seryoso ang fake news, i-report sa NBI Cybercrime Division. Online lang, mabilis at may aksyon. Campaign violations. May mga batas para sa patas na kampanya, pero may ilan pa ring mga kandidato na hindi sumusunod. Mga karaniwang paglabag, maagang pangangampanya bago ang official period, campaign posters sa puno, poste o pampublikong gusali, paggamit ng government vehicles sa pangangampanya. Ano ang dapat gawin? Kunan ng litrato o video, i-report sa COMELEC o gamitin ng Kontrabigay app. Habang halalan, mata sa balota, dumating na ang araw ng halalan. Ngayon, mas kailangan natin ang matinding pagbabantay. Irregularities sa VCM at AES. Ang vote counting machines at automated election system ang magbibilang ng ating boto. Pero minsan, may problema. Mga issue, VCM malfunction, maling pagbasa ng balota, transmission errors, unusual delays. Paalala, suriin ng voter's receipt. Dapat tugma sa binoto mo. Kung may mali sa voter's receipt, lumapit agad sa BEI o poll worker sa presinto. Ipaalam ang issue at ipalista ito sa incident log. Bantayan ang result feed ng COMELEC, PPCRV at NAMFREL. Pananakot at kaharasan. Hindi lahat ng lugar ay ligtas sa araw ng halalan. Mga senyales ng problema. May armadong grupo sa presinto, may pagbabanta sa mga botante, watchers o volunteers, may harassment o intimidation. Ano ang dapat gawin? I-report agad sa COMELEC, PNP o AFP. Makipagtulungan sa election watchdogs para sa monitoring. Pagkatapos ng halalan, hindi pa tapos ang laban. Pagkatapos ng pagboto, kailangan pa rin nating magbantay. Bantayan ang bilangan ng boto, transparency servers, tulad ng mga resulta na ipapakita ng COMELEC, PPCRV at NAMFREL. I-monitor kung may anomalya sa election returns. Patuloy na i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Tandaan, ang malinis na halalan ay laban nating lahat. Hindi natatapos ang papel sa pagboto lang, kundi sa pagprotekta sa mismong proseso. Maging mapanuri, maging matatag. Sa Bantay Halalan 2025, tayo ang unang linya ng depensa laban sa pandaraya. Isang boto, isang bayan, isang kinabukasan.